Isiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tuwin ay pinababatid, iniuulat na tunay na mapagmahal siya. Ilan nga ang tuwirang makadarama sa Kanya, na lubos-lubos ay pagkakatiwala ang buhay sa Kanya. Ilan nga kaya ang makababatang maglingkod ng tapat? Ilan ang magpapakatotoo na Kanyang mga tinanggap bilang pinagtiwalaan sa ibabaw ng lupa upang patuloy siyang maiul at maihayag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ang maglalakas loob na ibahagi at iulat ang Diyos ng liwanag? Ang Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Kung hindi mo siya madarama at di mo siya lubos, kikilalanin at makikilala. Paano mo nga siya maiuulat at maiyahayag kung di mo pa siya nakikilala? Kaya naman ang mga anak niyang hindi pa siya kilala, ang unay nagpapakilala muna siya. Ang hindi pa nakadarama sa Kanya, pagpapadama muna ang ginagawa rin niya, upang ang makadama at makakilala sa Kanya, mapatotohanang may Diyos nga pala. At sa bawat nakadama at nakilala siya, may mga pinagtibay siya hanggang dumatal ang sila'y hirangin niya. Iba't iba ang kaparaanan at iba't iba ang ginampanan ng Ama sa mga anak niya. Subalit ang pawang katotohanan, mula pagkabata, dili kaya'y sanggol pa lamang sa loob na sinapupunan. Batid niya na kung sino sila. Kilala niya na kung ano ka, at batid na batid niya ang magiging buhay mo. Ngunit nang dahil ang tao'y hindi nga niya batid ang buhay ng makakasapitan niya, para siyang suntok sa buwan na hindi niya maabot. Lagi siyang nangangarap maitaas at maiangat ang buhay niya. Kaya naman ang masisipag walang tugot sa paghahanap, ngunit di lahat ng masipag at masinop ay yumaman. Sapagkat patotoo naman ang Ama na hindi lahat ng tao'y may kapalarang magsiyaman. Kaya't mapapalad ang mga pinagpalang yumaman, na't kinilalat, natanggap na lubos siya. Ngunit hindi ibig sabihin sila lang ang mapapalad. Mapapalad silang nakadama at nakatanggap ng yamang panglupa, at kinikilala pa siyang lubos at di tinutugutan na sambahin at kilalanin panglubusan. Ngunit sino nga ang tunay na matatawag na mapalad? Yaong sa Kanya'y sumasamba bagamat di siya nakikita? Yaong sa Kanya'y nakikipagtotoo bagamat hindi siya nakita? Yaong tuwirang naghahanap ng ganap sa Kanya upang patuloy siyang sambahin sa isip, sa salita at sa gawa, ng buong kababaan, buong katapatan at pagiging makatotohanan. Ilan nga kaya ang makadama na patuloy dadamhin pa siya?
Ilan kaya ang kumilala sa Kanya na tuwirang kikilalanin pa? Ilan kaya ang nakadamat nakakilala na patuloy mananahan sa Kanya? Maliwanag na tanong ng Ama sa sanlibutan ito. Ngunit di man tugunin at matugon ng tao, batid niya kung sino sila. At yaon ang pawang katotohanan, Espiritu siyang naghahayag ng pawang totoo, at ang katotohanan ay lalahad sa tao. Ngunit hindi lahat ay tatanggap sa totoo, sapagkat di lahat ay nagpapakatotoo. Ngunit ang makatotohanan ay tuwirang tatamasahin ng kanyang kalooban at kagustuhan, ng kanyang kagustuhang tapat at totoo. Siyang nanaising tupdin ng mga anak niyang ang layunin ay ang maligtas ang kaluluwa. Ilan nga kaya ang nagnanasang maligtas ang kaluluwa? O ang nililigtas ng tao ay ang laman ng tiyan niya? Kung paano siya gugutumin, kung paano siya makasasadsyad at kakamti ng mga bagay na nilalayon at ninanasa. Mga minamahal, tanong ko may sagot ko pa rin, hindi nyo man ako tugunin, ako pa rin ang nakababatid ng marapat sa kalupaan. At yaon ang pawang katotohanan kung ganang pagkatao di sasambitin, ganang katao ay di may iulat at mababaybay inyong lahat. Ngunit ganang di nyo nasilayan, may naituran akot na ihayag sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Magbulay, magnilay sa aking tinuran, ang may pagnanasang kamti ng kalwalhatian, dito pa lamang sa lupa'y kakamtin, kung ang amay patuloy na tatanggapin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Patuloy ang pagbaybay kung nasusubayan bayan ng mga nagtutungo sa dakong ito. Ang kasaysayan ni Tobit na sa kapahayagan at naitala sa aklat upang masambit at marapat na pagbulayan ng nagnanasang ito'y mapagnilayan. Ang nangyaring ito'y labis kong dinamdam sa sama ng loob. Ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito. Kaya't kung wala ka kahapon, wala ka ng Lunes, hindi mo mawawawaan ang mula sa simula. At yaon ang patotoo. Kung ang tao ay nagnanasang amay kilalanin, wag lamang sa unang araw. Wag lamang sa pangalawa. Wag lamang sa ikapito na nabubuhay siya ng 7 araw at mabubuhay pa siyang hanggang 9 na araw. Bagkos ang mitiin niya, buong buhay niya, kilalanin siya. At buong buhay niya ay may pababatid sa kanya at may papatotohanang siya ay totoo sa bawat isa. Tumatangis akong nanalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makapangyarihan. Tapat ka, O Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag, kahit ng saang bansang aming kasadlakan. Tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa amin tumpak. Sa mga magulang namin nararapat, pati na sa amin ang parusay tumpak. Pagkat ang utos mo'y di namin tinupad, gawin mo sa akin
iyong maibigin, pabayaan mo nang makitil ang buhay. Hayaan mo na akong magbalik sa lupa. Masarap pa sa aking ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin, lubhang mabigat na ang aking pasan. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas, at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon, ako'y mamamatay, kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay. Nang naririnig ay mga pang-uuyam. Nang panahong iyon sa Ekbata sa Medya, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. 7 ulit na siyang napakasal, ngunit bago siya napingan, bawat napangasawa niya ay pinapatay ng demonyong si Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, 7 ang naging asawa mo, ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Yan ba ang dahilan kaya mo kami pinapagmalupitan? Mamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais niyang magbigti, ngunit nagbago ang kanyang isip. Hindi nasabi niya sa sarili, "Hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko." Tiyak na sasabihin nila sa kanya, "Iisa ang anak mong babae nagpakamatay pa dahil sa malas. Para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya ang kamitin ko. Kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga ito." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana. Itinaas ang mga kamay at dumalangin ng ganito, "Mahabaging Diyos, dapat papurihan, marapat dakilain ang iyong pangalan, dapat kang purihin ng iyong nilalang." Gayon niya ipinagkatiwala ang dalangin ni Sara at ni Tobit sa Panginoon. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Sinugo niya ito upang alisin ang kulaba sa mata ni Tobit at upang palayain si Sara sa kapangyarihan ng demonyong si Asmodeo, at pagkatapos ay makasal kay Tobias na anak ni Tobit, sapagkat si Tobias ang may karapatan kay Sara, samantalang si Tobit ay pabalik sa kanyang tahanan mula sa bakuran nila. Si Sarang anak ni Raquel na may nakitang bumababa sa kanyang silid. Hindi mawawawaan ang istorya, kundi ganang mababasa ang mula sa simula. Ngunit ito ang nakatala, nakikiayon at patuloy umaayon sa lupa. Sa mga gawa ng tao, kung tama at marapat. Kaya naman itong si Constancia ay inatasan man din. Anong masama kung ang binigay na libro sa kanya ay kanyang baybayin at sundin, upang ang mga nagiging masamang pag-iisip at nagiging kasama ng pag-iisip ay maparaman din. Patotoo lamang na hindi nalilis siya at di lumilihis sa kaukulan. Kaya't akin na rin binaybay at tinuran, buklatin mo ang mga bahayag na nararapat na doon ay aking iahayag. Ganang pagkatao'y paano ito mawawika? Paano ito may tuturan at may babaybay sa inyo? Paano nga itong mairirima habang binibigkas ko ang aking mga kataga? Paano nga ito maisisiwalat? Ano nga ang kaparaanan para ito'y mahayag? Gaano nga katalino itong si Constancia para sa ganang sarili niyang pagkataong katalinuhan ay kanyang mabatid at mayulat ang ganito. Maglilay kayo at magbulay tao.
Tantuin ninyo ang mga sinasambit ko. Doon sa inyong kaisipan kung tuwirang ako. Bilang espiritu na nananahan sa inyo, mawawawaan yung mga binibigkas kong ito. Alalaong baga, yaw ng patotoo. Banal na espiritu ay nakisa sa inyo, at ang tunay na espiritu ang kinamtan ninyo, siyang magwiwik at magsasambit sa inyo. Kung tunay nga at hindi, yaong suma sa inyo. Sapagkat kayo mismo ay makababatid, ano bagang ugaling mayroon kayo? Ano bagang pag-iisip na ngayon ang nasa isip nyo? Ano bagang pumapasok ngayon sa inyo? Kung mabuti nga ito'y mawawawa ng tinuturan ko. Sapagkat di ganang pagkatao kung ibibigay ko sa inyo. Bagkos ang bilang pagka-espiritu, doon ako maghahayag para katotohanan. Naiwiwik ako sa inyo, ano tao ang pinanlalamig mo? Anong tao? Ano tao ang tawag sa iyo? Ano tao ang pinanghihina ng loob mo? Ano tao ang katatakot mo? Ano taong kawawalan mo ng pag-asa? Ano taong kaayaw mong mabuhay ka pa? Samantalang kung batid mong may Diyos, Ama ka, di sinsanay ito ang nasa puso mo. Patuloy kang lalaban habang may buhay ka at habang araw na nakikisa ka, nakikibahagi sa totoo at tama, mababatid mo ang marapat sa iyo. Alalaumbaga, hamon sa buhay ng tao ang lahat ng pinagdaranan nyo. Ngunit paano kayo makakalaban kung wala kayong panlaban? Kung ganang pagkatao lamang ang hahamunin nito, di nga kayo ganang makakasadsyad makakaulagpos ng may galak, ng may saya, at may katatagan. Sapagkat marupok kayo. Lalapok na pinagmulan nyo ay tunay na marupok. Kaya't naman ang mga ama na tinatawag ng tao, siyang ama sa sanlibutan. Ngunit ang tunay na ama, siyang nagbigay lakas at magbibigay lakas sa bawat may kalakasan at hihingi pa ng lakas sa kanya. At yaon ang pawang katotohanan, mga mahal ko, alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Sigla ng buhay ay inyong kamtan. Bakit ang istoryang ito ay malawi at marapat kung iyahay? Sapagkat nanghihina ba ang pananalig mo? Nawawalan ka na ba ng pag-asang tulad ni Tobit na dumulog ng nais ng makitilang buwan? Sapagkat sa dinaranas ay minimithi pang mamatay, kaysa lumaban na wala namang natutunghayan ni isa man. Subalit sadyang naganap ang yaong kaganapan sa buhay niya upang may ipatupad. At gayon din naman ang inuuyam na si Sarah, na kung inyong bubulayin at pagninilayan, kapwa sila nagdusa, nang dahil sa kaganapang nabulag ang mata nitong si Tobit na sinasaysay ko sa inyo. Itong si Sarah naman na walang nabuhay kahit isa sa ikapitong asawa niya na di nakalasap ng gala sa puso niya. Sapagkat di nga nararapat na itugmat iyakma sa kanya yung mga naunang lalaking kinasama niya. At patotoo pala ng ama, kung bubulay-bulayin nyo, may sadyang kalaki pala ang bawat isang anak niya. Lamang hindi natutupad, hindi nagaganap, sapagkat sa pagdudumali ng tao sa sarili niyang pag-ibig at sa sarili niyang kagustuhan, doon siya mismo ang pumipili at wala siyang pakialam sa pagpili kanino man. Sapagkat ang damdamin niyang pinaiiral at ni hindi naalala ang ama kailanman. Sapagkat nga ang tao ay tao may sariling kaloob at kagustuhan, susundin niya ang nananasa at ninanasa ng laman. Subalit kailanman hindi mo na magtatanong siya upang isambit at turan, ama ko, ituro mo ang marapat sa akin. Kaya naman itong ama na nakatunghay sa tuwina, minamasdan niya ang kaganapan sa mga anak niya, at doon naman ang mga anghel niyang patutuong gayon din, nakagabay at patnubay sa kanila. Kaya naman ang mga ama na tinatawag sa lupa, ano man ang dinaranas na hirap at tama ng loob ng kanilang mga anak, hindi nila mapaghihilom at mapapababaw yaong sugat na lumalalim at nagnanaknak, sapagkat wala silang magagawa, kundi ang sabihin, anak, mahal kita, lumaban ka. Ngunit ang amang hindi nakikita, may magagawa pawa sa lahat ng anak niya. Kaya't kung tuwirang hahanapin lamang at kikilalanin at dadaming tuwiran, may magagawa nga siyang hiwaga kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sumainyo ang kapayapaan.
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Patotoo lamang sa inyo ang gawaing ito, ang may pangunawa tuwirang Ama ang tinanggap at kinikilala. Mga binibigkas ay maitatala sa diwa at siya'y bubulay-bulayin, matatanto ang kahulugan, maging ang layunin, bakit inihayag ang marapat sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kapag may nagsasabing, hindi ko kaya yun, maaari ding sabihin ko, ako rin walang kakayahan. Kapag may nagsasabing, nahihiya ako, maaari ding sabihin ko, gayon din ako sa unang buhay ko. Kapag may nagsasabing, ako ay hindi matibay sa mga pagsubok, maaring sabihin ko, ako maluka-luka sa unang buhay ko kahit kaunti lang ang pagsubok ko. Maaring sabihin ng tao na ang lahat ng ito'y paano nila mapapaniwalaan. Ngunit, tanging Ama siyang nakababatid ng katotohanan. Kaya naman kahit anong isiwalat mo sa harapang ito, pakikinggan ka ng may gusto at nakakaunawa ang may pangunawa sa bawat sinasabi ng tumitindig sa harapang ito. Ngunit ang tunay na nakakaunawa sa bawat isa at tunay na nakakakilala ng totoong buhay at totoong istorya ng buhay nila, walang diliti ba kundi ang Diyos Ama. Kaya bakit nga ba hindi sa Kanya maging totoo ang bawat isang anak niya? At yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Hindi rin ito magagawa ng ganang pagkataong makipagtotoo na lamang basta-basta. Sapagkat mahirap makipagtotoo bilang tao ka. Sapagkat hindi mo kakayanin makipagtotoo sa hindi mo nakikita. At lalong hindi mo matatanggap ang hindi mo panadama. Kaya naman ang Espiritu niya ay siyang patuloy na binabahagi. At kung tinatanggap at totoong naka-Espiritu, mawawawaan, wika nga niya at maunawaan kung ano ang layon at nasa niya. Maaring sabihin, kay hirap na mangunawain yan. Sadyang mahirap kung bilang tao ka. Sapagkat ang sino man hindi maunawaan kung bilang taong pag-iisip lamang ang gagamitin. Kaya't patotoo, nakabukas ba ang pangunawa mo? Naunawaan mo ba ang sinasabing ito? Magalak ka at magpuri. Sapagkat di mo manakita ang Diyos mo, ang Espiritu niya ay sumaiyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Bakit pagdakay inaagaw ko na at kinukuha ko na? At di pinananaig ang pagkatao ni Constancia. Patotoo ko lamang sa inyo mga tao. Kung ganang pagkataong titindig sa harapang ito, di kayo harapin at di kayo't luloobin na kayo'y gamutin, kayo'y aralan, kayo'y pagsabihan. Sapagkat, anong karapatan? Di naman siya doktor para kayo ay gamutin. Hindi siya anumang nag-aral para siya ay maglathala ng karunungan na kanyang pinag-aralan. Subalit ang nilalathala ko sa inyo ay pawang katotohanan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Noon, ang sabi ko sa Panginoon, paano po akong mangangaral? Wala akong alam. Hindi ko nga alam ang magbahagi dyan sa Biblia. Ano yan? Para akong binabasa na. Ang totoo po nun, may Biblia ako dati. Hanggang sa lumuma kasi hindi ko alam baybayin. Hindi ko alam ang kahulugan. Natatakot pa ako. Sabi ko, ba't ganyan naman ang Biblia na yan na tinatawag? Paulit-ulit na lang. Mayroon na dito, kay Tomas. Mayroon pa kako doon. Ano ba yung kako? Ulit-ulit na lang salita.
sapagkat di ko naintindihan. Wala akong naunawaan. At ang alam ko lang, kapag binasang ganyan, katulad ng kay Tobit na yan, kasaysayan, ay nabulag pala ako si Tobit kung nabasa ko siya. Pero hindi ko pa nabasa noon. Sapagkat hindi nga ako matyagang magbasa. Sapagkat iba ang laman ng isip ko noon, iba ang kagustuhan ko. Hindi katulad ngayon na ibang nilalaman ng isip ko at nilalaman ng puso ko at gusto ko. Kaya pala, ano man ang ibigay sa iyo ng Diyos para tuparin mo, kung di mo gugustuhin at di mo ganalisin, ay hindi mo matutupad. Gustuhin mo muna yung ginugusto niya para sa iyo at nang matupad mo. Ngunit kung gugustuhin niya at ikaw ay ayaw mo, di mo masusunod. Buhay ba ang Diyos? Kaya sinabi man niyang, anak, lingkod kita, magiging lingkod ka. Ginusto ka niya. Ngunit ikaw na pinili niya, ayaw mo. Hindi mo maalam ang lahat ng katotohanan niya. Sapagkat maliwanag na nakatala sa banal na aklat, hindi natutunan ng malayo sa akin ang aking kalooban. Buhay ba ang Diyos? Kuminsan pagtataka ng tao, akala ng iba, kapag hindi na nagtutungo rito, wala na rin ang loob ni Apo Kunching sa kanila para, ay eka, noon eka tinetext ako lagi. Ngayon eka, hindi na eka ako tinetext. Kayo, subukan yung lumayo sa Diyos kung lagi mangungusap sa inyo. Sa dami niyong iyan, naturalmente, kung sino laging nakikita, siyang nakikilala. Buhay ba ang Diyos? Ngunit ang Diyos, hindi nyo man siya nakikita at di man kayo tumutungo rito, nakikita niya rin kayo at nakakakilala siya sa inyo. Kaya hindi nyo man siya nakikita ang palagay nyo, kayo na may kitang-kita niya. Kaya hindi man kayo magtungo rito kung totoo sa Kanya ang ginagawa nyo, nandun pa rin siya sa inyo. Ngunit, ang tanong naman niya sa akin ay ito. Ano ba ang dahilan, Constancia, kung ako ang tinanggap ng tao at kinilala? Bakit naman kaya sila ay di gusto sa iyo at sa akin? Ay nakikilala nila ako, ngunit bakit di nasusunod ang kalooban at kagustuhan ko? May tanong po ba kayo sa tanong na yon? Hindi ko kayang sagutin yon. Kayo na sumagot doon. Sapagkat hindi ko kayang loobin ang puso nyo at hindi ko kayang suriin ang isip nyo. Ngunit ang Diyos, nakikita niya po ang lahat ng tao. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Bakit po ito na istorya? Sapagkat kanina, katulad kanina, may kausap. May tinanong sa kanya, nararamdaman ko kako, may dahilan kung bakit hindi siya nagtungo rito. Tinanong ko siya, ikaw kako, alam mo. Ang nalaman ko po, eka, ay ganito. Kasi sinabi niya, namatay na po eka si. Ay, naku, hindi ka ako niloob ng Diyos na makadalaw ako. Sapagkat lagi ko kakong naaalala siya kapag naririto ka. Ngunit kapag kako wala ka na, bakit di siya pumapasok sa isip ko? Gustuhin ko man, kung di siya napasok sa isip ko, hindi ko siya mapupuntahan, di ba? Ganyan po yung tao, di ba? Ngunit ang Diyos, hindi man siya magsalita sa inyo, napupuntahan ka, at napuntahan ka niya, totoong-totoo napupuntahan lahat kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya't ang tinanong ko sa Panginoon ay ganito, Panginoon, bakit po ba nung dahilan? Tama po ba yung kanyang ginawa na yon? Alangan namang ayaw na sa iyo yung tao. Susulong ka pa bilang tao. Ang Diyos hindi susuko at sasawa sa iyo. Ngunit ikaw bilang tao na nararamdaman mong ayaw na sa iyo ang tao, lalapit mo pa ba ang puso mo at sarili mo? Kapag nanaigang pagkatao mo,
iiral na yung pagkatao mo, gustuhin man ng Diyos sa iyo, siya na lang ang bahala kung loloobin pa niyang matunguhan mo yung taong gusto mo. Buhay ba ang Diyos? Tama baga? Ano po ang ibig sabihin ng Diyos? Ito ay gawain na binigay niya. At hindi lamang kayo ang ginagampanan. Kung kayo'y hindi maasikaso at masiyasat, kayong mga wala dito, kung po yung mga naririto hindi na masiyasat lahat, yung pakayang wala dito. Tama po ba? Tama baga? Dapat pa bang ang isang taong katulad bilang isang apo kunching ay mapagtampuhan kung hindi ka pagbigyan? Nakakalumba yan, no? Pag sinabihan na, halimbawa, no? Hindi naman parehas ang tingin ni apo kunching Meron talaga siyang mga kasama, meron siyang malapit siya. Nakatungo ang Diyos, hindi ako naglingkod para kung sino na lang ang gusto kong piliin, pipiliin ko. Naglingkod ako para sa lahat. At ako'y para sa lahat, hindi para sa ilan, wika nga ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Ngayon, kung napapalapit ang kapwa mo, siguro lumalapit sila. Ngunit ikaw, bakit ayaw mong lumapit kung gusto mong mapalapit? Tama ba? Katulad nitong si Sarah. Naalala niya itong Diyos, nung marami na siyang pinagdaraanan. Dumulog din siyang tulad ni Tobit. Magkaiba man sila ng kanilang kaganapan sa buhay, ng istorya, ng pagkakalumbay ng puso nila. Ngunit ang isang Diyos na nakatunghay sa kanila ay nakikita pa rin sila. Kung ano ang nilalaman ng puso ng bawat isa. At nasuri niya ang katapatan ng bawat isa sa kanila. Kung papaano sila. At patuloy na dapat niyong unawain at dapat niyong malaman, totoo palang may umaalipin sa tao. Suriin niyo ang sarili niyo kung Diyos ba nga ang umaalipin o dinadaya kayo nung nakaalipin sa inyo. Sapagkat ang batid ko at natutunan ko sa Diyos, kapag masama ang isip mo, hindi na ang Diyos ang nasa inyo. At yun na lamang ang sinusunod ko. Kaya pinipilit kong maging malinis ang isip ko at ayaw kong magkaparoon pa ng ibang isipan. Kaya naman ginugugol ko ang mga oras ko, hindi sa kipagkwentuhan. Hindi sa kwento-kwento. Lumilipas ang oras ko, dumarating ang oras na pagtungo na naman sa inyo, ni apo ko nga, hindi ko nakausap At pagkatapos kong sasabihin, bilang namumuno, halimbawa, pinamumunuan kayo, tagasunod, mga lingkod, at hindi lahat ay naaakupahan, at sasabihin ay ganito, hindi ba siya ang pinuno, marapat lang na lukuban tayo. At alamin, sarili mo nga ang pamilya, kulang ka na Pinagkatiwala mo na sa Diyos. Tama ba? Di ikaw kung totoo ka sa Diyos at kilala mo ang Diyos, ba't di mo alam yun? Na ang kapwa mo may katawan, may oras na lumilipas na baka hindi na maalala ang para sa iyo at mayroong mas higit na dapat unahin. Di ba ga? Ganyan ang Diyos. Alam niya ang dapat iyunan niya sa mga anak niya. Alam niya ang dapat nakamti ng bawat isa. Bagamat sinusubukan niya, alam niya yung kakayahan nila. Alam niya kung ano ang kaya mo. Kaya't magbata kang magkilala at kumilala sa Kanya. Sapagkat kung di ka pa susubok, makakalaya ka rin anak niya. Tulad nitong si Rafael na binaba para kay Tobit at kay Sarah. Malay mo, isang araw, nang dahil nakita ng Ama ang katapatan mo, di ka lumalayo sa Kanya. At sinusunod mo ang kalooban niya sa kabila ng pagdurusa mo, ng mga pinagdaraanan mo. Nandun sa puso mo ang taimtim at katotohanan mong pagtupad. Nandoon sa pagtitiwala mong tapat, na may kalakip,
Hindi sa pagsimba lang, hindi sa pananalangin lang, sa pakikipagtotoo mo sa kapwa mo tao. Sapagkat kung doon lamang ang basihan ng Ama, tutugot ng maglingkod. Maliwanag ang katotohanan. Kung doon lamang ang basihan ng Ama sa tinuro niya at pinaulat ng Espiritu niya, at kung mali naman ang Espiritong dinaratal na ito, wala na. Isasarado na itong dambanang ito. Kaya, ipanalangin nyo ang mga nakikipagtotoo sa Ama at sa inyo na makapagtibay at patuloy na mithiing magsakripisyo sa kabila man ng pinagdaranan ay tulad ng mga pinagdaranan ng binabaybay na binabasa sa inyo. Bagamat hindi pare-parehas ang istorya, bagamat hindi pare-parehas ang kaganapan sa buhay, subalit dumaranas ang lahat. Ngunit at pasubali, kaya lamang nakalalaban, nandoon ang mataimtim na pagtitiwala, ang matapat na paniniwala, ang matibay na pag-asa, ang Diyos Ama ang pinaglilingkuran. At ang Diyos Ama ang magbibigay ng kalayaan. At kung hindi naman ito ang itatanim at bibigay ng pag-asa ng Ama, wala nang makalalaban. Wala nang maglilingkod. Kaya't kung lahat ng tao ang katwiran ay ito, katulad ng nag-istorya, paano daw iiwanan ang hanap buhay at anak? Paano panguunlad ang buhay kung ganun daw? Ayon naman sa isang nag-istorya, yan ang tao. Kaya't kung pagninilayan nyo, at bilang mga taong naglilingkod sa inyo, gayon din ang pag-iisip na gagawin. Mayroon pa kayang maglilingkod? Kung tutulad din sa mga nagkwento at nagkukwento, maglalabing-4 na taon itong gawain ito. Iba't iba ng kaharap na tao, iba't iba ng kaganapan ang idinulog sa ibabaw ng mundong ito. Sa gawaing tinindig na ito. Sa katauhan, nakaharap nyo, at sa espiritu na di nyo nakikita. Iba't iba na ang istorya ng buhay ng tao, may mabibigat na palagay nila, magaan lang pala kapag niresolba ng Ama. May mahirap para sa kanila, hindi pala, maluwag lang, hindi lang alam ang solusyon. Mayroon sa palagay nila hindi na kaya, ngunit kayang-kaya pala nang masumpungan nila ang magpapalaya sa kanila. At ito nawa ang maganap sa bawat isa. Magkaroon ng kalayaan. Ngunit paano ka makalalaya kung ikaw mismo ikinukuyo mo yan sa kalooban mo? Ikaw mismo ayaw mong ilahad kung paano mo mapapatutuhan ng tapat ka. Mapapakita lamang at mapapatutuhanan ng katotohanan ng Ama ay sa iyo sa pakikipagtotoo mo, maging kanino mang kapwa mo. Hindi sa iilan at binibilang mo. Hindi sa pinipili mo, kundi sa lahat ng kapwa mo. At mapapatotohanan na totoo ka na natanggap mo ang Diyos sa puso mo. Kung nagkasala sa iyo ang kapwa mo'y nagawa mong patawarin ito. Kaya naman ang mga lingkod binibigyan ng Ama. Lamang ang mga binibigay niya, sinusukat niya din kung kaya nila. At hindi niya binibigay ang hindi nila kaya. At siya ng pawang totoo. Lingkod, hindi lingkod, alam ng Ama ang kakayahan mo. Kaya binigay ba sa iyo si Pedro para pagsakripisyuhan mo? Alam ng Ama, kaya mo yan. Kung totoo ka, tapat sa Kanya. Kaya't nang nakita niya ang katapatan mo, pinalaya ka kay Pedro sa pagsasakripisyo mo. Ganon ang buhay sa mundong ito. Katulad nitong si Sarah, 7 ang pinagsakripisyuhan niya. Ngunit, hindi niloob na magwalo pa, sapagkat may nakalapat ng tama't akma sa kanyang buhay. Ngayon ang magbibigay ligaya upang maganap at matupad na kung papaano itong si Tobit ay gumanda rin muli ang buhay. Buhay ba nga, Ama? Mga minamahal, kapag hindi mo nasuri ang naganap sa buhay mo, kung mahina ka at mahirap magkaunawa ang isip mo, doon na nga dumaratal ang nababaliw ang tao. Sapagkat
ang bawat araw niya ay doon na lamang nakatuon ang pag-iisip niya sa kanyang mga problema. At wala nang binabaling kung ano pang makapagbibigay liwanag sa isip niya. Sa tuwin na yaon ang laman ng isip niya, naroon nga ang kumukulabyos na sapagkat parang lumuluwag na tornilyo. Subalit, hindi ito nagaganap kapag ang isip mo'y hinawakan ng Ama at pinanahan mo ito sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagkilala mo sa Kanyang mga makapangyarihang salita na kung tatanggapin mo, siyang magbibigay unawa at liwanag ng diwa. At yaon ang pawang katotohanan, kaya't ang nagsasabing nasa akin ang Diyos, tinanggap ko ng Diyos sa puso ko. Ngunit sa tuwin ay nagsasabing, bakit eka ganon? Hey, bakit ganyan eka? Totoo bang nasa kanyang Diyos? Magnilay kayo. Magbulay kayo. Sapagkat kung lahat ng sumasa kanila ang Diyos ay gayon ang pag-uugali, walang mapapayapang mundo na tao, wala ring papayapang tao. Bakit? Sino ang may nalalaman ng puso niya ay iba at nilalaman ng isip niya ay iba na hindi siya nagkakasala? Kaya nga't ang wika kapag ikay nananalangin at hihingi ng tawad ay ganito ang dapat mo sabihin. Mahal na Ama, o Panginoon ko at Diyos ko, patawarin ako sa hindi ko nababatid na kasalanan ko. Na kung may pumasok sa isip ko na hindi ko kasalanan ito, huwag kang magmagaling at magmayabang na wala kang kasalanan. Sapagkat maaaring ang isip mo'y ginamit sandali. At sa sandaling iyon ay hindi ka nakaalala, kundi nalimutan mong kasalanan pala. Ngunit dahil alam mo na sa iyong espiritu, sabi mo, magaling ka at mabuti lahat ang ginagawa mo. Walang tunay na magaling at mabuti, kundi ang tunay na nagbababa ng kabutihan, kundi ang tunay na nagbibigay ng katikilaan, at ang tunay na nagbabahagi ng buhay. Kaya ang tao, ang bawat araw niya, dapat sabihin mo, tao, ulitin mo ang winika ko. Ama ko, tulungan mo ako. Sa isip ay manahan ka. Ikintal ang mga aral mo, mga salitang may buhay, buhay na magbibigay buhay. Sapagkat ang puso ko ay batid na batid mo. Matampuhin ako, maramdamin ako, marupok ako, madali ako maghinanakit sa tao. Sapagkat mahirap mahalin ang kapwa ko tao, lalo't hindi ko siya kilala at di ko kaano-ano. Sapagkat ang alam ko lang na mahalin ang aking asawa, kung may asawa ka, ang aking mga anak, kung may anak ka, ang aking ina't ama, sapagkat hindi maaaring wala kang ina't ama, ang aking mga kapatid, kung may kapatid ka, ang aking kapitbahay, sapagkat di ka nag-iisa kung saan dako, ang aking mga kapwa, sapagkat kung hindi mo gagawing buhayin ang pagmamahal na mula sa iyo, hindi ko magagawang ibigin ang di ko kaano-ano. Amen. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman ang totoong pagmamahal, may nadaramang pagpapatawad, nagkamalit, nagkasalaman. Subukan mo itong batang ito, nagalit ka sa kanya, hindi mo siya kano-ano, hindi mo siya minamahal. Tingnan mo, baka kahit kaharap ang magulang, halimbawa'y magulang niya, kasama niya, sakalin mo yan, di ba ga? Ngunit kapag ang paghahari ng Ama'y nasa puso mo, ang masa sa isip mo'y mabuti at sinasa-isip mo'y kabutihan. Maunawaan mo ang batang itong walang isip, kaya hindi mo siya papatulan. Gayon dapat ang nasa tao. Matandaman kung alam mong walang isip, ikaw na may pangunawang uunawa. Ngunit, bata man at may pangunawa, ikaw namang matanda ang uunawain.
Yaon ang pawang katotohanan. Sapagkat ang isip ng tao ay kaiba sa Espiritu. Kaya't ibinabahagi ang Espiritu ng Ama upang mapagbago ang bulok na namumulok ng laman ng pag-iisip. Marumi at dumudumi pang kalaman-lamanan ng kaloob-looban. Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat kung magkamisan, kapag umira lang pagkatao ng tao, papatayin lahat sa puso niya ang kung ano, maging ang ama, mawawala na't di baling may takwil niya. Magawa niya lamang kung anong nilalaman at masunod ang dabok at nararamdaman ng puso niyang mali naman. Mga mahal, naway matulad kayo kay Sarah at kay Tobit. Sa kabila man ng nais ng makitilang buhay, subalit humiling pa rin ang tulong sa Ama. Humingi pa rin ng kababaan at binigay naman ng Amang mababa sa lahat at mapagmahal. Kilala mo ba ang kababaan ng puso mo? O hindi mo makilala dahil matigas ang loob mo? Nakikilala mo ba ang kababaan ng Ama sa buhay mo? O di mo makilala sapagkat ang kinikilala mo lamang ay sarili mo. Kaya maging ang kapwa mo, di mo makilala. Kaya di mo makita ang totoong, tapat at totoo sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. 100 kang gumawa ng kabutihan sa tao, makagawa ka lamang ng isa. Ang 99 na yaon, aalisin na sa'yo. Pakatandaan nyo. Ngunit at pasubali, ang Ama, paulit-ulit man kayo na magkasala. Ang ikaw na nagkasalat lumayo sa kanya, iwanan naman niya 99 para ikay hanapin niya. Ngunit kay basta nagaganap sa tao, kapag ang nagkasala ay di niya ano-ano, di niya minamahal, wala siyang pakialam, mawalay man sa kanya. Yaon ang Ama na kaiba sa tao. Ngunit at pasubali, subukan nyo, tanggapin siya. Kung anong binabaybay ko, tinuturan sa inyo. Kung anong damdamin ng Ama, di man lubos na mawangis sapagkat di kayo Diyos Ama. Ngunit kung totoong puso nyo isikir at sa Kanya, matutularan nyo kung papaano siya magmahal ng kahit na sino. Sapagkat kung buhay ang puso mo sa pagmamahal niya at binuhay niya ito at siya ang bumuhay nito, mararamdaman mo kung paano siya magmahal sa iyo. Mapapadama mo ang totoong pagmamahal sa kapwa mo. Iyaon ang pawang katotohanan. Kaya naman ang dahil itong si Arkanghel ay tunay na mabuti at mabuting gagawin, siyang isinugot binaba upang patotohanan ng Ama. Hindi nalingid sa akin ang lahat, kaya't ako'y may gagamitin upang ikay palayain. Ngunit hindi sasabihin sa iyo ng Ama, anak, darating na ang saklolo ko. Kaya ikaw naman na naghihintay, magpakatapat ka. Sapagkat kung aasa ka at patuloy na siyang asahan mo, di mo namamalayan, padatal na pala. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sakit ba ang nakaalipin sa iyo? Pagdurusa ba ng loob mo ang umaalipin sa iyo? Gawa ba ng kapwa mo? O gawa ng kalikasan? Gawa bang pahintulutan na niloob na sa iyo ay maiyalay? Kung di mo sinadya at di mo ginusto, at kung totoo at tama ka, at ang bukal na kalooban mong nag-aari sa iyo, tunay na alam mong may Diyos ka pala, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan, liwanag ay makapanahan, mabuksan ang kaisipan, puso ninyo'y ialay, ng bunggalak at katapatan, sa amang sa inyo'y bumuhay, kayo'y mapapangunahan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Doon masasabi nyo, sinakta na ng damdamin, ng kapwa damdamin, ang damdamin nyo. Ngunit di nyo naramdaman, sapagkat ang Ama ang suma sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano katatanggapin ng Ama sa kaharian at lubos na magiging maligaya at masaya? Kung hanggang sa namatay ka, ang alam mo lang na nadamay, nagmahal sa iyo, mga anak at asawa mo, mga kapatid at nagmamahal sa iyo. Napalagay mo'y minahal ka. Ngunit ang tunay na nagmamahal sa iyo, di mo naramdaman kung paano siya kumilos at nagbigay sa buhay mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya si Tobit, nagmahal siya ng kanyang mga kababayan. Sa kabila man ng kanyang mga kaganapan, hindi niya sinisi ang Diyos, kundi ang sinabi niya ay, anin pa niyang buhay niya kung gayon na lamang. Kaya siya'y kitli na ng makalaya na. At naturalmente, natural lamang nasasabi ito ng tao. Kaya naunawaan niya unang Ama. Inunawa si Tobit. Sapagkat akala niya wala na siyang paglaya. At ganyan ang tao nabubuhay kumisan kapag sagad ka na. Iba nasasabi mo, Diyos ko, mabuti bang mamatay na ako kung ganito na lang. Ngunit kapag naunawaan mo pala ang gagawin sa iyo ng Diyos, at alam mo pala kung anong plano niya sa iyo, masasabi mo pang, Diyos ko, salamat po sa pinatupad mo. Doon ako tumatag, doon ako tumibay, doon ako lumakas, at lalo kitang nakilala sapagkat ikaw palang totoong sa akin ay nagbigay buhay. Subukan nyo, mga mahal ko. Sapagkat kung isipin nyo lang at di nyo gagawin totoo, kailan may di magaganap sa inyo ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kapag ang gagawin mo sa isip mo lamang at di ka kumilos at di ka gumawa, hindi mo matatapos ang iniisip mong gagawin. Ngunit subukan mong igalaw ang katawan mo at gawin mo ang iniisip mong gagawin. Natatapos, hindi mo namamalayan. Gayon din ang pananampalataya. Huwag sa isip lamang, gumawa ka. Bigyan mo ng buhay ang pananalig mo sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Totoo po bang buhay ang Diyos? Sapagkat buhay nga ang Diyos. Kaya't inyong pakinggan ang mula kay Marcos. Iba't iba man ang pahayag ng tao, iba't iba man ang pag-uulat at pagbibigay kahulugan sa mga banal na salita sa aklat na ito, Biblia ang tawag. Ngunit at pasubali ang totoo na ang Espiritu ng Ama ang naghahari at nakakaunawa ang mga pinaghaharian at binabaginan. Isa pa rin ang kaukulan. Isa lamang ang layunin ng Ama. Ang lahat ay makakilala sa Kanya habang nabubuhay pa. Sapagkat kailanman ay hindi na makakakilala ang isang patay. Kaya't kung patay ang pananalig mo, buhayin mo na ngayon tao nang makilala mong lubos siya sa buhay mo.
mula kay Marcos. May ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya, silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Muling, tinuran, maling-mali kayo. Hindi kailanman maunawaan ng tao at mapapaniwalaan na ang tao nga ay muling mabubuhay sapagkat wala ngang nakitang taong nagbalik na patay. Ngunit ang patotoo ay ang Kristo. Namatay ang katawan at muling nabuhay ang Espiritong taglay at do'y pumaroon sa Amang mapagmahal. Kaya naman pinapaging dapat ng Ama ang mga anak niya sa lupa na alam niyang makasalanan ay pinapaging dapat niyang maging banal upang ang mga maging banal na nakawangis sa kanyang kabanalan ay makasama niyang hambing sanghel na lamang sapagkat doon ay di na magkakaroon ng katawan kailan paman at di aakyat ang katawan na may buto at laman. Kaya nga, tanggapin mo tao, buhayin mo tao, sa isip at diwa mo, sa kaloob at puso mo, ang tunay na bumubuhay sa iyo at huwag mong sambahin bilang patay kang mananambahan, kundi mabuhay ang pananalig mo. Buhayin mo ang pagtitiwala mo, sapagkat ang di mo kaya, kakayahan ng binubuhay ay kayo at sino man tao. Yaon nga ang bumubuhay sa lahat ng may buhay. Kaya, paano mo siya sinasamba kung sa salita lamang, lakipan mo ng gawa ng mapatotohanang buhay ang pagtitiwala mo. Buhay ang pananalig mo. At huwag kang pilosopo. Huwag kang nananalita ng di marapat sapagkat hindi ka na nga mabubuhay na pagdudugtungin ang buto mo at lalagyan ng laman. Ngunit ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu, na inugnay ng Ama at binago ka, nagbago ka, nabuhay ka sa Kanya, inilagak mo sa Kanya, naging totoo ka sa Kanya, daratalang takda, kapiling mo siya, mga anghel niyang totoo at tapat na sa Kanya ay kasama. Mga tao, mahirap itong unawain. Mahirap itong gawin. Ngunit hindi mahirap
kapag ginusto niyong tanggapin ng Ama, sapagkat siyang magpapaunawa sa inyo ng mahirap na maunawaan nyo, sapagkat sa isip nyo, siyang magdaratal ng marapat sa inyo upang kamtin nyo ang nararapat nyong pag-ukulan ng pansin at matalikdan nyo ang di marapat nyong pag-ukulan sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang buhay, ang pananalig at pananampalataya, umaasang may magagawa ang Ama, nagtitiwalang may gagawin siya, at sa paniniwala at pagtitiwala niya, napapatotoong buhay na kinikilala siya. At kung paano siya ay nakilala at kumilalang totoo, napapakita naman ng Ama, buhay siyang kikilos sa hiwaga ng buhay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Magbata-bata kayo. Kung may hinihiling kayo, gawin yung buhay ang pag-asa at pananalig nyo nang magawa ng Ama kung anong pananalig nyo sa Kanya, siyang ipagkakalob niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Ang tanging hiling ko, kayo'y magdarasal upang matutunan niya ang Amang mahal. Sa bawat saglit, huwag niyong lilimutin. Sa isipan ninyo, ganap siyang manahan. Sa puso niyong taglay, dampin niyong tuwiran. Habang nabubuhay, siya inyong kamtan. Huwag niyong palaluin na siya'y iwanan, na walang magaganap, na mabuti sa buhay at walang tiwala, na sa isip ay manahan, patuloy na dumarata. Inyong iwaksit, inyong limutin, kung di marapat ang dumadata. Sa inyong kaisipan ay huwag maging lason, upang malasunan buo niyong katawan sa pagnanasa niyo na pangsanlibutan. At panglaman lamang siyang inuuna, at unahin sa bawat araw, kayo'y mawawala. Mithin yung ganap, Ama'y masumpungan, siya'y pakinggan, siya inyong sundin. Pakanamnamin nyo yung pagmamahal na dulot sa inyo sa damdaming taglay, upang mawari nyo matantong lubos. Siya pala'y buhay magpakailanman, taong walang hanggan. Wika mo nga sa'yo ang iyong lakas, nagkakamali ka. Maring ngayon ay malakas kang totoo, ano ang sasapitin? Sa bukas makalawa na di nababatid mo, at di mo alam kung anong sasapitin mo. Kaya't ang layon ko ay patuloy na ibigay yung dapat sa inyong ganap matutunan. Bagamat katauhan inyong nasisilayan, at di nyo batid kung saan man lang sa inyong katauhan, doon makikita. Ni di madarama kung
kayo'y kasama, maliban na lamang madama ninyo sa loob ng puso nyo. Kaya't ang wika ko, magalak nga kayo, magpuring totoo, kung mabuti laman ito. Taglay na damdamin, isipang taglay, na sa inyo'y lahat doon mananahan. Ang bawat kaisipan siyang papasukin ng mga salita, mabutit masama. O mga mahal, kayo'y magnilay, magbulay kayo't magtangtong tuwiran. Pag nilayan nyo, yaong binigkas ko sa inyong harapan. Gumawa ka man ng kwento, totoo't hindi ito. Batid ng Ama ang tama't mali niya. Binahagi sa tao kung sino man kayo. Bawat pagulat nyo'y naririnig nito. Kaya't ang wika ko't habilin sa inyo. Taimtim niyong gawin, siya ay tanggapin. Mahal na mahal nga niya kayo, o taong aking inuplatan. Pag nilayan nyo't bulaying totoo, yang mga wika ko. Sino nga ang magbibigay at sa inyo'y mag-aalay? Sino nga ang sa inyo'y ganap magnanasa? Sino nga sa inyo ang magtitibay? Sino nga sa inyo ang magnanasa nito? Noon, ngayon at kailanman, walang hindi nanasahin na aking maidudulo ang marapat kanino man. Wala man kayong kamalayan, patuloy na nagalay, at ang mayroong pandama, tuwirang madarama. Nanaisin ko, kayo ay handugan ng tapat at totoo sa inyong buhay. Kaya't kung layo niyong makilalang tuwiran, hahanapin niyo rin naman yung hindi niyo masilayan. Pawang totoo ang binigkas ko, pawang marapat ang dinakal ko, pawang layon ko'y isa lamang, ang magkaisa kayo't magmahalang totoo. Yan ang wika ko, tao sa mundo. Kung paano ang aking pag-awit sa inyo, iniba't iba ko yung tono ko, upang matanto nyo, mapagbulay nyo, anong di mababago sa buhay nyo tao. Yan ang nasa ko at layon tao, taong minahal ko at mahal na mahal ko. Matanto ninyo ang marapat sa buhay nyo, nang makamit nyong lahat ang pagnanasa ko. Magnasa kayo, maglayon kayo, magmithi kayo na may kamtin, upang sa inyong buhay ay makapanahan. Magnasa kayo at magbago, gawin niyong marapat na ito'y tamuin, at maging ganap ang pagbabago. Huwag ngayon o bukas o ilang araw lamang, gawin niyong ganap ang tunay na magbago. Gawin niyong lahat ang pagbabago. Doon sa inyong pagbabagong ginawa, amang sa inyo'y tuwiran. Malulugod man din, taong aking mga minamahal, magnilay at magbulay na tuwiran. Sulong kayo'y hinahamon ko, gawin niyo pag-awit ko, at masabi niyo kaya niyo rin naman ito. Kapag nawika mo mga tinuturan ko, naakmaan mo ng ganitong pag-awit ko,
Hahanga ko sa'yo, tao sa mundo, at ikaw na ang Diyos na tatawagin ko. O taong aking mga inalayan, magbulay-bulay at magnilay kayo. Magtanto kayo sa ginagawa ko bilang mga tao na inaalayan ko sa mundong ito. Yan ang totoo, yan ang katotohanan. Sa wika ko'y may pandinig ay makaririnig, at ang wala ay kailan may di matatanto. Matatanto't matatanto lamang ang sarili niya at kapwa-tao. O nekarameneyana, 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 Hacho Karamaleya. Mahal na mahal ko kayo, o taon ay naalayan ko. Magwika man kayo sa kapwa nyo, narinig kong pabulong man ito. Subalit ako ay magsigaw, sigaw man. Kung bingi kayo sa katotohanan, di nyo maririnig ang nasa kotlayon na mga inaral kong kabutihan sa inyo. Yan ang pawang katotohanan. O aking mga minamahal, magbulay at magnilay na tuwiran. Yan ang aking pagnanasa, na makamit nyo at manasa. Ang sakin ay madama ang kung paano minahal na kayo. O tao, o tao, o tao na mahal ko, magnilay, magbulay kayo, magtanto kayo sa tinuturan ko. Mahal na mahal, mahal na mahal, kayong lahat sa mundo't tao. Ang nasa ko sa inyo, matanto. Pinagnasaan mo, parinig sa kanila, yung pakikipag-ugnayan ko, dulog ko sa'yo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Sino nga bang maglalakas loob? Ako po hindi ko kayang maglakas loob na gawin ito. At di ko gugustuhin ito kung bilang tao ako. At bilang pagkatao lamang na ako ang gugusto. Kaya salamat sa Panginoon. Sino ako? Kaya ang tanong ko lagi, sino ako? Ngunit, dahil mapalad po ako, tulungan mo ako na may sadyad ko
sapagkat ayaw kong mabigo ka sa aking pagtitiwala mo. Ayaw kong biguin kita sa pagtitiwala mo sa akin. Kaya't ang hiling ko, naway tulungan ako at ipanalangin niyo kaming lahat, mga naglilingkod sa inyo. Magandang umaga sa pahapong mamaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mabuti po ba ang Diyos? Mabuti nga po ba siya talaga? Naramdaman niyo po ba ang kabutihan niya? Nakilala niyo po ba ang kabutihan niya? Nasuri niyo na ang kabutihan niya? Kung magkagayon po, naway patuloy niyong kilalanin pa at madama siya. Tama ba? Ruel ba? Ha? Raymond? Ano? Anong pangalan mo, anak? Ha? Reynold? Ha? Reynold. Parang mayroong pangalang mga ballpen. Oo nga, no? Ballpen yun, ano? Kala ko yung kasirola yun eh. Ballpen nga pala yung Reynold. Parang mabibigla kang manunuya eh. Ikaw ba may-ari ng Reynold ballpen? Ha, hindi pala. Ganun lang ang buhay dito sa lupa, no? Wangis-wangis. May nakakawangis ang pangalan mo, may nakakawangis ang kilay mo, may nakakawangis ang mata mo, may nakakawangis ang sukat mo, ngunit walang magkakawangis ng tunay na laman ng puso ng tao kung hindi ang Diyos ang mangunguna. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kaya lang magkakawangis kayo ng damdamin, magkakawangis kayo ng mga kaisipan, ng panukala, pagnanasa, pagtanggap, dahil isa lang ang tinanggap nyo. Ngunit kapag binahaginan kayo, at magkakaiba kayo ng pagtanggap, pagkilala, pagsasabuhay, di rin kayo magkakaparehas ng kakamtan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, masarap mabuhay, ano? Kapag po ba hindi kayo nabebendisyonan, may kulang sa inyo. Yung bang natanggap nyo nung nabendisyonan kayo ay kakulangan nung hindi kayo nabendisyonan. Po, kung halimbawa benendisyonan ka, sumigla ka, nung hindi ka ba nabendisyonan, hindi ka masigla. Yan ang patotoo. Sa pagtanggap yun, hindi sa bendisyon. Kahit araw-araw magpabendisyon ka, bendisyon lang ng tao tinanggap mo, ang Diyos ay di mo tinanggap, walang mangyayaring maganda. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, hindi man naigawad sa iyo ang kamay ng bawat isang ginagamit. Ngunit ang Diyos tinanggap mo sa puso mo at naunawaan mo ang mga salita niya at nasa isip mo ito, may naramdaman ka, sigurado. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, kung iba ang pananaw mo at pangunawa mo sa mga mensahe at iba nararamdaman ng puso mo, sigurado may nararamdaman ka rin iba. Hindi katulad nung kaaya-aya, maginhawa, masarap, parang hindi ka, para bang kumakain ka, hindi ka naman kumakain. Maligaya, patag, kaysa doon sa ang nararamdaman mo, nagpupuyos, harap naiinis, nagagalit. Pagka gano'n nararamdaman mo, lumabas ka muna. Lumabas ka, hindi mo tinanggap ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya, tumiti ka sa langit, Diyos ko, bakit ganito puso ko? Ba't dito nararamdaman ng kalooban ko? Sasabihin niya sa iyo, kung bababa lang, anak, hindi ako yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Aba, pag hindi po totoo yung sinasabi ng Diyos, ayoko nang maglingkod. Ayoko na. Bakit po? May sayang lang. Pati ikaw, niloloko mo sarili mo. Nakikipaglokohan ka sa sarili mo na yan, niloloko mo pa. Buhay ba ang Diyos?
Tama ba ang Diyos? Ba? Kaya, suriin nyo kung bakit mayroong nagtitiis maglingkod, nagsusumikap maglingkod, nagsusumikap maglingkod. Bakit? Dahil ba sa'yo? Dahil ba sa'yo? Dahil ba sa'yo? Dahil ba sa inyo? Hindi! Dahil sa Diyos! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat kung dahil lang sa tao, nakakasuko ng tao eh. Nakakasuko. Kayo hindi sumusuko? Eh, anak mo nga kumisan, susukuan mo eh. Sarili mong dugo yun, ha? Kapwa mo pang hindi mo kaano-ano? Pag hindi maganda ginagawa ng anak mo, di ba? Huwag po tayong sinungaling, magpakatotoo tayo. Magpakatotoo tayo, iyon ang kailangan. Hindi totoo, mayroon daw na sasabihin, kabait na ina, kaibrit na ang tatang, hindi man lang na ano sa anak niya, kung ang Diyos, mismo Diyos na, nakadama pa ng hindi maganda sa mga anak niya, ikaw tao lang? Hindi ako naniniwala. Diyos ka ba? Diyos na, nakadama sa anak niya ng pagkahabag, pagkainis, pagkayamot, pagkabagot. Dahil hindi siya maunawaan ng minamahal niyang anak, ng nais niyang anak, ng inaruga niyang anak. Pagkatapos ikaw tao ka lang, ganon ang layon mo sa anak mo. Hindi ka nainis? Hindi ka nainis? Magpakatotoo po tayo. Ngunit, dahil mapagmahal ka ngang ina at ama, tulad din ng ama, nayayamot man, patuloy pa rin nagmamahal. Dapat ganon ang isipin nyo. Aminin nyo. Aminin, sabi nga ni Christopher Mill. Buhay ba ang Diyos? Kaya lang po, matagal na akong hindi nanonood nun eh. Taon na, kaya hindi ko alam kung buhay pa yon. Buhay ba ang Diyos? Maglalabing 4 na taon na hindi ko siya nasisilayan ng mukha. At di ko nababalita kasi hindi ko pinakikibalitaan ng mga artista. Kasi para sa akin, hangaan ko man sila ng hangaan. Wala namang may bibigay na probetsyong maganda sa akin kaisipan yun. Chismis lang yun para sa akin. Kaya hindi ko inahangaan. Ang inahangaan ko, ang gawa ng Diyos sa buhay ko. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, hindi naman pwedeng katulad niyo ako lahat. Sapagkat wala naman silang kikitain. At di na sila kikita. Pamamaraan din ng Diyos na may humanga sa kapwa-tao. Dahil pamamaraan naman ng Diyos para may kumita at kikita, kikita pa. Walang artista, di walang kikita. Ngunit, hindi niya pamamaraan at di niya kagustuhan yung kita ng kita, kawig ng kabig. Ayaw naman, tumulak. Buhay bang Diyos? Kaya doon naman, nagkakamali. At kalooban din ng Diyos na may doktor. Magkaroon ng doktor, magkaroon ng nurse, magkaroon lahat ng iba't ibang uri ng pinag-aralan upang pamamaraan naman ito para kumita. Hindi ba ninyo napagninilayan iyan? Niloob din ng Ama na makatuklas ng iba't iba sapagkat pamamaraan din para ikabuhay ng tao. Ang di niya kalooban at di niya nilolob ang magmalabis at maging sutil ang tao. Buhay ba ang Diyos? Kung tunay kang malinis at mabuti ang kaisipan at ang espiritu ay sumasayo, ipapabatid lahat siya yan. Kaya naunawaan mo. Kahit mangmang ka sa sanlibutan, ngunit sa kanyang espiritu'y matalino ka. Kaya maunawaan mo lahat kung bakit at ano. Kaya may barko, kaya may airplane, aeroplano, barko, at mayroong jet, mayroong helicopter. Magagawa ba yan ng tao kung wala ang Diyos? Saan nila hinugot ang utak nila? Saan nila kinuha isip nila? Hinugot sa hangin? Kinuha sa lang? Bakit di naisip may Diyos? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ang tanong, lahat ba naman ang nagtapos ay gumanda ang buhay? O lahat ng hindi natapos ay tanga? Mangmang? Lahat ba naman ng mayaman hanggang sa kapwa-apuan ay mayaman pa rin? Ganyan lang ang buhay. Patotoo lamang ng Ama, ang lahat ay may pagbabago.
Lahat ba ng may karunungan napabuti ang buhay? O lahat ba ng tangamangmang siya'y napariwarat napahama? Kaya wag niyong hamakin at hatulan ang kapwa niyo kahit na ano pa siya. Sapagkat di niyo alam ang magaganap sa buhay niyo. Kaya't kapag may nabalitaan kayo sa kapwa niyo, ganyan ang nangyari, mabuti nga ika sa kanya. Kaya nangyari yun, ganyan, ganyan. Bakit? Sino ka ba? Ano ka ba? Tao ka lang, di ba? Alam mo ba mangyayari sa'yo bukas? Alam mo ba mangyayari mamaya sa'yo? Alam mo ba mangyayari sa susunod pa? Kaya huwag kang manlait ng kapwa mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At kung ano ang nangyari sa buhay ng kapwa mo, gaano kasiguradong gusto niya yon? Ba't mo hinatulan? Ba't ka humahatol? Kung mapanghatol ka at mapaghusga ka ng kapwa mo, alam mo ba gaano ba katotoong? Alam mo ba kung totoong gusto niya yon? Kaya ang wika ng Ama, walang marapat na humatol at tunay na husgado maliban ako. Buhay bang Diyos? At siyaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Ngayon, kung gusto mo naman ang magandang direksyon ng buhay mo, kung mabuti naman ang tinuturo sa iyo, ba't tayo mong tanggapin? Kung makabubuti naman sa iyo, ba't di mo tanggapin? Ano ang hindi pagtanggap? Pagkataas yan. Kataasan ang tawag doon. Hindi mo matanggap sa sarili mo, tao lang siya. Sino ba siya? Para ako'y turuan. Sino ba siya? Para ako'y aralan. Sino ba siya? Para pakinggan ko. Kaya't kung lahat ng tao gayon ang pag-iisip, wala nang ibababa ang amang aral. At di na mangangaral, sapagkat alam niyang walang makikinig. Ngunit dahil alam niyang may makikinig at mayroong hindi, patuloy siyang gagamit. Buhay ba, Ama? Sapagkat siya'y Diyos ng mga buhay. Kaya't doon siya kukuha sa mga buhay ang pag-asa, buhay ang pagtitiwala, buhay ang paniniwala, buhay ang pananalig, buhay ang pananampalataya sa kanyang magagawa. Doon siya kukuha. Hindi doon sa mga patay na hindi pa patay. Buhay ba, Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Suriin nyo ngayon ang tinuran ko. Kung mali at kayo ang tama, tumindig kayo. At iulat nyo bakit at papaano. Makikinig si Constancia sa inyo. Sulo, tumindig kayo. Tumayo kayo kung kayo ang tama. At mas higit na mas maganda ang inyong wika. Maging si Constancia, sasabihin ko, anak, tumigil ka na. Siya ang tama, siya pakinggan mo. Ngunit at pasubali, di mo narinig ang lahat ng tinuran ko mula pa kanina. May alam ka man at may batid. Ngunit di lahat ay narinig mo na at nabatid. Kaya't kung ikaw ay hindi matarik, mababak at magpapakababa para may kilalanin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Kung minsan batid man at pinabatid kung anong dahilan, ba't ka nagkakaganyan? Di maaaring sa'yo diretsuhin. Ngunit ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Kainin mo ito. At kapag nawala na, ang nais kong mawala sa iyo, matutulad ka sa kanya, lumiwanag din ang diwa niya. Buhay ba, Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Lahat ba ng nag-abroad pinagpala? At sa abroad lang ba doon magandang buhay? Para gumanda ang buhay mo dito sa Pilipinas, na dito ka nagmula. Lahat ba naman ng nangangarap yumaman na yayaman? Kahit gaano kasinop at kahit gaano kasipag? Lahat ba naman ang nagnanasang siya ay gumanda, ay mapapaganda nga? Kung pangit siya,
Wala namang pangit sa pananaw ng Ama. Tao lang ang may salitang pangit ka. Ngunit ang Ama, hindi niya sinabing pangit ito, pangit ito. Nilikha niya, pipintasan niya. Taong mapamintas, mapanghusgat, mapanlait. Subalit kung mabuti ang loob, walang loloobin, kundi sasabihin, mabuti rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O aking Ama at Ama nila, tuwirang binaybay mo at tinura ng marapat, ang may pandinig ay nakarinig. Ang wika mo nga, di katutugot magpakailanman, hahawiin mo ang lahat para may sadyad ang ganap at tuwira mong pasisilay, yaong sayo'y mga tapat. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Happy birthday! Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. May
Nakakawalang kana yung kanta na yan. Lagi na lang inaawit. Lagi na lang binibigkas. Lagi na lang pinaririnig. Sabi ng nakikinig na bingi, malakas ang tenga, di makarinig. Ang puso niya, walang madama. Bakit nga kaya? Ano ang dahilan? Tao, hindi ama may kasalanan. Hindi ang ama ang nagkulang. Hindi ang ama ang may kamalian. Ikaw na hindi pa mabuksan, magpahanggang ngayon. Bakit? Wala kang gusto kundi yung makinabang ka lang. Wala kang gusto kundi mapagbigyan ka. Wala kang gusto kundi yung hinihingi mo. Wala kang gusto kundi yung mapagaling ka. Gustuhin mo muna ang ama. At di mo man hilingin. Di ka man humingi. Baka hindi mo alam. Yun pala. Hindi mo na dapat paghirapan pa. Mararamdaman mo lang. Sila'y damhin mo. Sigurado, may gagawin na siya sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ang nangyayari, saka iinip na, inip na. Eka, wala na akong ginawa kundi magdasal. Di na ako, eka, tumigil ng kakadasal. Hanggang ngayon naman, eka, hindi ako pinakikinggan. Tumigil na lang, eka, ako magdasal. Ano? Sabi ng ama, pinagmalakihan mo ako, anak. Ako baga, eka, ipagmamalakihan mo. Ako baga, eka, ay pagyayabangan mo. Sulong! Huwag ka ekang manalangin sa akin. Sulong! Huwag mo eka akong tawagin. Sulong! Huwag mo na eka akong hanapin. Tingnan ko eka. Kung noong nakikinig ako, na dumudulog kay wala kang napala, ngayon pa kayang ako'y iiwanan mo. Aba, anak, sino ba ang Diyos mo? Ilan ba ang Diyos mo? Magnilay kayo. Magbulay kayo. At kapag mali ang sinambit ko, hanapin niyo ang totoo. Baka may totoo kayong kadalanan, may totoo kayong katwiran. Sulong. Gawin niyo ang sa inyo. Baka yun ang mas tama. Baka yun ang tama. Gawin niyo. Kung para sa inyo'y tama. Ngunit pasubali ko nga, hindi kayo sumusunod sa tuntunin. Kung hindi niyo nalaman at naintindihan ang aking tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ay, banal na Diyos. Kumusta ba? Kumusta? Mabuti. Kailangan gumaling na yung ugat mo. Sino ba magpapagaling nun? Ha? Sino magpapagaling? Sino magpapagaling sa'yo? Ikaw pala naman magpapagaling sa kanya. Mabuti pa siya. Sino ba anak magpapagaling sa kanya? Diyos ko, talagang wala ka pa sa isip. Ano? Kung paano? Kayo naman palatawa ka, no? Mabuti na lang at yun ang natira sa diwa niya. Pero kung natira sa kanya galit, naku, umanda ka. Babatukan ka niyan. Ganun. Totoo yan. Tama ba, Reynold? Ha? Kumusta ka, Reynold? Ha? Oh, okay ne. Tutudya. Lalawa na kalika no. Magsalita ne. Anake ka. Anake ka. Ne. Bisa ka pang mibalik kene. Na. Reynold. Bisa ka pang mibalik. Na. Oo nga, kaya nga tinakapampanga ko eh. Bisa ka pang mibalik. Sabi.
Sino nga ba naman ang sasagot kung di naintindihan ang sinasabi mo? Pero kayong lahat nakakaintindi ng Tagalog, di ba? O ba't pag tinatanong kayo, sino? Wala yata ang tanong na tanong. Yan ang patuto, di ko tanda yung mga tinanong. Buhay ba ang Diyos? Kapag nagtanong ako ng hindi na itanong, baka mamaya pag nakinig ako doon sa mensahe, mali ang tinanong, sinungaling pala ako, Diyos ko, patawarin. Diba? Ang tanong, may anak ka, sabi ng Kapampangan. May anak ka, sabi ng Tagalog. Pag sinabi mo naman sa Tagalog, sa Kapampangan yung, kumain ka na ba? Para silang di nakakaintindi. Kaya pag nagpanagpo, yung Kapampangan na Tagalog, nagkausap, hindi nakakaintindi ng Kapampangan yung Tagalog, hindi nakakaintindi ng Tagalog ang Kapampangan, nagkausap, kasimple ng tinanong. Tagano ka rin ka, tumitig yung Tagalog. Tinanong ng Tagalog yung Kapampangan. Yung Kapampangan, tinanong ng Tagalog. Taga saan ka, Di nagkaintindihan. Kaya naman ang Diyos, alam niyo po ba, minaakma-akma niya yung, kaya yung salita niya, hindi niya binaba dito dahil hindi maintindihan ng tao. Kaya ang salita ng tao ang binaba niya. Ngayon, salita na ng tao, binababa niya Unawa pa rin ba? Yung bang lengguwahe pala, hindi salita. Ang salita ng Diyos ang binababa niya, ngunit yung lengguwahe niya hindi niya binaba. Mali kasi Apostol Conching. Batid na mali yung una, kaya tinama. Pero kayo, sabi ng tao, sabi ng Ama. Tama ako, sabi ng tao, sabi ng Ama, mali ka na. Itama mo, tatama kita. Tama ako, tama ako. Kaya hindi tama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pero alam niyo po ba, kung may takot talaga kayo sa Diyos, kapag alam niyong mali kayo, agad-agad gusto niyo maitama kasi nakakatakot bakit kaya merong di natatakot? Tapos sasabihin, Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Iba-iba na. Nano ka palagyo, anak? Angelica. Sopa na kaning Diyos. Sopa na kaning Diyos. Sopa na kaning Diyos. Kut na mo sopa na kanyan. Bala mo pasasopan ditak-ditak. Mapamibabata. Buri sabihan, mamibabata kayo nga. Mamibabata ko man yun. Yakuli na ako, mayapay. Kayo pala mababata na kayo. Buhay ba ang Diyos? Ako malapit na akong bata. May bug na akong bisa. Bisa kayo, tok ng tana. Bala mo sirata ang plaka, ulit-ulit. Ara rin Tagalog. Ano pa niya ba? Kung konting. Ara rin Tagalog, patsemita ka kay meto lugar. Kung Ilocano yaman, balo mo, Tagalog ka rin. Tagalog yung sabihan mo, hindi ka biyasang Ilocano, patse, biyasa kang Ilocano, Ilocano la rin disnan mo, magsalita kang Ilocano. Neng data kayo makakaintindi, sigurado nga lidari na intindihan itang Ilocano mo. Anya nandaptan mo, detang balo dang ang den tao, itang Tagalog. Marakal makabalo ka rin Bisaya ya, intindihan na balo na ito. Tagalog ya, intindihan na lalo, Tagalog ya. Kapampangan niya, intindihan na, lawan mo, magkasakit kung magtagalog. Biyasa palang Kapampangan niya nga po konti ngayon at halina sasabihan. To anong pabalo ko, kami kapagsalitang kuha balo. Bala na naintindihan ni Kapampangan, may salita ako pa mong paano magulo, malago.
Alam niyo po, pag nasa pagkatao mababalid na ako kay Kapampangan. Aliko na, hita na naman. Potang datang ya. Oh, Diyos ko, bisa, mga Pampangan ta kapatingapon pong bengi. Halita kapatdanan kapatanda mo. Oh, ito, gaya matutututut yung mga niyan. Mas masanting niya pa lawan ke, nung maintindihan na kanyan. Kamusta? Matutut ka? Oh, alben mo na, aga matutut ka, intindihan mo ko Araramdaman mo yung sasabihan ko. Map ka pa. Hoy la, makagising la, lidahan din dyan. Ay, intindihan. Intindihan mo ita. Dimdam mo ko. Kamusta na ka? Kamusta na ka? Namburi mo. Hala, bisa na ka muli. Ay, bisa na ka muli. Nakabisa ka Bakit? Ay mo kubure. Ay mo kubure. Ayote, ay mo kubure. Gisan ka. Mulat na yung mata mo, lawan mo ko. Lawan mo ko pa. Ay mo kubure. Ay mo kubure. Ay nakabure. Diyos ko. Alam niyo po ang buhay ng isang naglilingkod. Gustuin ka ng at hindi. Kailangan dumiretso ka pa rin Pagtawanan ka at hindi. Kailangan dumiretso ka pa rin Mahalin ka at hindi. Kailangan dumiretso ka pa rin Kung matibay ka. Pero kung hindi, ay ayaw ka na. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Harapin natin si Carol. Carol. Nanggatal ko, Carol, Kumusta, Carol? Ay. May sinyalis yan. Parang, ano ba yun? Nababakbak. Siguro pag nabakbak, mapula na, no? Carol, pantay na yung hikaw mo. Palagay ko pantay na rin ito, no? Pantay. Pumantay na ba? Ay, medyo pa lang. Ay, ba't ganon? Medyo pa. Kailangan diretso na, hindi medyo. Alam mo, hindi nakakaano yun. Nagsisigarilyo ka na nga, stress. No? Tama ba? Nalilibang ako kami. Ay, sus, Ginoo ko. Magsisigarilyo na lang din ako. Nakakalibang pa Hoy, magiging mabilis sigarilyo pag hinatol ko ito. Ay, stress pala, nakakalis yung sigarilyo Nakakalibang. Pero hindi, magagaan ako po. Live tayo sa buong mundo. Baka mamaya makapanood yung company ng cigarette. Kaya wala akong sasabihin. Sabi lang niya nakakalibang ang sigarilyo. Kaswerte naman ang sigarilyo nyo, nakakalibang. Pero, alam mo ba, ang nakakalibang na totoo? Sino? Ay, alam pala niya. Oy, bakit di mo gawin? Ginagawa ko. Paano? Pag natutulog na tayo. Paano ka nakapagdadasal pag natutulog? Bago matulog. Ayun! Bago matulog. Correct, ka dyan. O, sige, marap ka dito. Sabi mo, hi.
Batiin mo yung mga taga ibang bansa. Sabi mo, German. Europe? Inglaterra. Inglaterra, oh, magsalita ka England. Kumusta sa inyong lahat? England! Ay, ano, England. I hope you're fine. All fine. That's all. Okay. Sige, ulit. I hope all you're fine. Oh, I hope you are all fine. Oh, kumusta mo yung anak mo daw? Hi. I hope you're fine. What's her name? Katie Rose. Oh, babae pala. Kaya tamang tanong ko, what's her name? Okay, sige, babae. I hope you're fine. Thank you for visiting me here last 2 weeks. Wow. So, masaya puso mo. O kailan uli ang pag-visit niya? I think 5 years. Oh, 5 years. Oh, tagal. Kasi Ano wala na pa kaya ang trabaho. mangyayari sa 5 years? Walang trabaho pa kasi. Ah, ganon. Pero ang Diyos may trabaho. Kaya hingi siya ng trabaho sa Diyos. Maraming trabaho ang Diyos eh. May binubuksan doon, may binubuksan dyan, may binubuksan. Kahit sanda ako, nagbubukas siya ng trabaho. Humingi ka kamo ng trabaho sa Diyos. Dali. Para hindi lumagay sa 5 taon, magkita uli kayo. Sana, Anong pangalan? Katie Rose. Ay, hindi ko kalang kayo sapin. Sige, kausapin mo. Sana, magtatrabaho ka na, bibigyan ka ng Diyos ng trabaho. Kung hihingi ka ng, kung palagi ka magdadasal sa Diyos. Ay, naintindihan niya yon? Medyo marunong magtagalog. Ay, tatagulugin kita. Hindi, pinatatawa lang kita. Ganito lang yan, Rose. Ay, Carol. Sa inyong lahat, mga minamahal na taga-iba't ibang bansa, wala nang i-mention kung anong bansa yon. Sapagkat kung minsan may malimutan, daan pa ng pagtatampo, pagdaramdam, bakit teka ako, hindi ako binati, bakit ako hindi binati, ay ba't binati si ganon, ba't binati si ganyan, kaya sa inyong lahat, mga minamahal sa iba't ibang bansa, at sa dako ng Pilipinas, patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at papurit parangal sa Ama, sa patuloy ninyong pagsubaybay sa gawain ito, sa patuloy na pakikinig at pagnanasa ninyong makilala at madama ang Diyos na walang hanggan, walang maliw. Siyang magpagkilak, siyang magbigay ligaya at magbigay ng tunay na grasya na mula sa pagpapalang kamay niya. Yung tunay na grasya na hindi mawawala, grasya ng kapayapaan, grasya ng kagalakan. Kayong mga taga-Pilipinas na nasa iba't ibang bansa na sumusubaybay sa dakong ito, panaligan ninyo at manalig kayong tapat na huwag kayong mawala ng pag-asa anuman ang mga pinagdaraanan ninyo diyan, saan man kayong bansa, anuman ang mga pagsubok ninyo, lagi ninyong tatandaan, may magagawa ang Diyos Ama. At huwag kayong mawawalan ng tiwala sa inyong sarili na may sasadsyad ninyo anuman ang inyong pagdurusa, sapagkat alam ng Ama, kailan paman, hindi siya mawawalan ng may bibigay sa inyo. At yun ang gawin nyo, tiwalang walang umpay, para na sa gayon, kung saan kayo may kahinaan, bigyan kayo ng kalakasan, kung saan may kaguluhan, sidlan kayo ng kapayapaan, kung saan may panghihina ang loob, bigyan kayo ng tunay na matibay, at kung wala kayong pag-asa, huwag niyong gawin yan. Patuloy kayong manalig, bubuhayin ang pag-asa. Sapagkat ang Diyos na kinilala niyo at kinikilala ay buhay na buhay. Pagpalain kayong lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Eh kayo naman po, tapat ba? Buti pa rin nakikinig. Laging nakatawa yan. Ane, maili ka. Intindihan mo itan eh. O, map ka pa, intindihan mo. Ning kalupa mo. Pagbayan mo, ning kalupa mo karela, nga dwa. Na, sino ka mukha mo? May sarili kang kagwapuhan. Uy, buri na ita, masanting niya. Lawan may ita. Ita, ninita. Tata mo.
Tay may kalupa. Siguro nanganak niya kalupa men eh. Hoy kami mo ah. Kasi may halo na kayo, kaya may payabe kayo. May santing niya. Lalo yung may santing keka. Masanting ka naman. Kaya mo, mas masanting niya. Ngayon eh. Ang puwatang tumaya, kalupa mo na naman. Kalupa meron. Oh, may pakaylilan eh. Makanyan yung burina ni tao. Burina ni tao, makanyan pa amanyalita, pang tao. Ay ginuko, nangaturo ko kayo kanyan. Gustong pang tao yung tiro ko. Tamo may biyasa. Tamagbayo. Burita. Hindi nila naintindihan. Yan ang kinatutuwa ng tao. Kung ganun ba? Hoy, ay, hindi tayo matututo sa kalooban ng Diyos pag ganyan. Ha? Pag ganyan. Ay, pang tao yan. Pang tao yan. Pag uwi niyo, tao pa rin kayo. Walang naiba. Pang tao yan. Pang tao yan. Kaya kapag nagsasalita, parang palagay niyo galit. Hindi galit. Parang palagay niyo sinisigawan to, hindi kayo sinisigawan. Gusto lang kayo maantig ang damdamin, magising sa katotohanan, mabuksan ang diwa. Sa gayon, kapag tinanggap niyo siya, aba, ay ganda ng grasya at pagpapalang na kanta niyo. Pagpalain kayo. Tayo na, mga minamahal.